So dito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup ng Windows XP. So at the first boot, so kinakailangan natin i-boot natin siya from CD. So meron tayong bootable disk o yung Windows bootable disk natin. So ang una niyo makikita yung setup niya, initializing. So dito sa Windows setup, first initialize yung ng software ng Windows XP. Mapapansin nyo yung setup is loading file. So kasama na dyan yung mga USB, mga drivers, so, yung mga mouse and other peripherals. So sinesetup siya, iniloload siya ng Windows XP. Medyo matagal ng konti yung proseso na to. Matapos nyon, lalabas ng Windows XP yung pagse-setup ng Windows. So yung unang makita natin, yung unang option is to set up Windows XP now. So press enter. Tapos yung second option, kung i-repair natin yung Windows XP installation, recovery console, so press R lang natin. So kung hindi naman, to quit setup, so F3 natin. So ang gagawin talaga natin is to set up Windows XP, so enter lang natin siya. Okay. So Microsoft Windows XP Professional, meron siyang license agreement. So ang kailangan na natin gawin is to press F8. So ibig sabihin yun, we are agree. So regarding dun sa agreement niya. Another option, meron tayong press natin yung R para i-repair natin yung kung meron mang damage sa installation ng Windows XP. So the second one is to continue installing fresh copy of Windows XP without repairing. So press natin yung escape. Okay, so dahil mag-install tayo ng panibagong XP. Okay, so the next option na makikita natin yung kauna-unahan. So to set up Windows XP on the selected item, press enter. So enter lang natin siya. So second option is to create partition in the unpartitioned space. So press C. Kung meron man tayong i-create na partition, press lang natin yung C. The next one is to delete the selected partition. So una, try muna natin delete lahat ng partition. So pa-press natin yung D. So press natin yung D, then enter lang natin siya. Tapos to delete this partition, press L. Okay, so press natin yung L. Okay, so na-delete na natin yung unang partition. Then the next one is the second partition. So tulad din ng ginawa ng isa, press D lang natin, tapos press L para ma-delete yung So automatic, so wala na siyang partition So dito sa second option, to create a partition in the unpartitioned space, so press C. Okay, so press lang natin yung C nya. Okay, ngayon pwede mo ilagay yung partition size. For example, gawin natin siyang kasi 80 gig to, so gawin natin siyang 25 or 25,000 MB or equivalent to 25 gigabytes. So enter lang natin. Okay, another one, maggawa ulit tayo ng partition sa kabila, then type C natin. So kung ito na yung mga natirang partition natin, so enter lang natin. So pwede ka rin gumawa ng maraming partition, depende sa kung gusto mo. So pero karamihan sa ginagamit natin, dalawa lang. Okay, so meron na tayong partition. Gagawin na natin is to choose na natin yung first option, to set up Windows XP on the selected item. So press enter. So enter lang natin siya. So meron ditong pagse-setup or pag-format ng partition, isa yung NTFS saka path file. So pwedeng quick, mabilisan, pero mas maganda yung step by step para mas malinis yung pagpo-format.
Okay, so ito yung pagse-setup ng so from 0% to 100, medyo matagalan ng konti. So from 0% nga, so kailangan matapos yun up to 100%. Ito yung pino-format pa lang yung yung drive C. So after na ma-format to, susunod na setup ng Windows XP sa hard disk nyo is bali kokopyahin niya na yung after na ma-check niya yung ng drive C, gagawa na siya ng ng list to be copy. So yung setup lilipat niya na sa sa drive C. So dun sa sa pinaka baba ng screen ko, so makita niyo dun kinaka-copy yung yung mga files from CD. Po-format ng hard disk, so from 0% up to 100. So ganun din yung pagkaka-copy o pagsasali ng mga files sa drive C. From 0% up to 100%, medyo matagalan ng konti. Depende sa bilis ng processor o ng memory na ginagamit sa computer niyo.